Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwentong to. Hindi ko rin sigurado kung may makakaintindi sa akin. Pero heto ako, sumusubok, umaasang sa pamamagitan ng pagbabahagi ko ng lahat ng ito, kahit papaano ay gumaan ang bigat na matagal ko nang dinadala. Magandang araw, Miss Aya. Itago mo na lang ako sa pangalang Mabel, tubong Tarlac at single mom. May dalawa akong anak, si Elijah, 10 taong gulang, at si Faith, 5 taon pa lang. Sa murang edad ni Faith noon, dumaan na agad siya sa napakatinding pagsubok, isang sakit sa puso na kailangan ng agarang operasyon. Ang sabi ng doktor, kailangan raw maoperahan agad si Faith, isang komplikadong procedure. At syempre, isang komplikadong halaga rin, mahigit 500,000. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ganun kalaking pera. Wala naman akong regular na trabaho. Nagtatahi-tahi lang ako ng mga uniforme at kung minsan ay naglalako ng kakanin. Minsan, umaasa sa mga padala ng mga pinsan sa abroad. Pero sa hirap ng panahon, paminsan-minsan na lang din yun. Nang marinig ko sa ospital ang salitang kailangan na agad, parang gumuho ang mundo ko. Nakatingin sa akin si Faith noon. Payat, maputla, at halos hindi na makalakad. Pero ngumingiti pa rin siya sa akin kahit masakit na ang dibdib niya. Ma, di ba sabi mo, lalaban tayo? Pilit at mahinang sabi niya. Marahan akong tumango. Pinipilit kong umiti. Pero sa loob-loob ko, gusto ko nang sumigaw. Gusto ko nang magwala. Pero hindi ako pwedeng bumigay. Ako lang ang meron siya. Lumapit ako sa nanay ko, sa tatay ko. Umiiyak akong lumuhod sa kanila. Ma, pa, tulungan niyo po ako. Ang apo niyo, si Faith. Baka mawala na siya sa akin. Pero imbis na yakapin ako ng ina ko, lumayo siya. Hay, pinili mong mabuhay ng sarili mo. Mabel, wala ka ng mukhang maihaharap sa amin. Huwag mong idamay ang bata sa mga pagkakamali mo. Parang sinaksak ako ng paulit-ulit sa dibdib. Tinignan ko ang tatay ko. Tahimik lang siya. Hindi man lang makatingin sa akin. Pumunta rin ako sa dati kong biyanan. Sa nanay ng tatay ng mga anak ko. Nagbabaka sakali ako. Pero mas malupit ang sagot niya. Kung inalagaan mo lang sana ng maayos ang anak ko, baka hindi ka nag-iisa ngayon. Baka hindi ka nagsusumamo sa akin. Mama, kahit konti lang po, utang na loob. Halos hindi ko na nga matapos ang salita ko sa paghikbi. Ay nako, Mabel. Wala kang mahihita maski 5 duling sa akin. Kaya kung pwede lang, umalis ka na at huwag ka nang bumalik. At sa gabing yun, habang basang-basa ang kaluluwa ko ng sakit, basang-basa rin ang katawan ko sa ulan. Wala na akong ibang matakbuhan. Wala na akong ibang masilungan. Ang tanging kasama ko na lang ay ang ulan at pagkabog ng puso kong parang bibigay na rin. Matapos kong masilip ang anak kong mahimbing na natutulog sa kwarto niya sa ospital, lumabas ako ng ospital. Wala akong dalang payong, wala akong baon. Naglakad ako sa kahabaan ng daan pauwi. Bitbit ang supot na may gamot ni Faith na hindi ko pa nababayaran. Umiiyak ako habang hawak ang maliit na laruan ng anak ko. Isang basag na maliit na teddy bear na halos hindi mo na makilala. Lord, kahit sino, kahit anong paraan, huwag niyo lang pong kunin ang anak ko. Kunin niyo na lang po ako. Tumatangis kong wika hanggang sa may naramdaman akong aninong lumapit. Miss, ayos ka lang ba? Pagkalingon ko, isang lalaking nakaitim na kapa ang nakita ko. Matangkad at may bitbit na payong. Pinayungan niya ako't ngumiti. Basang-basa ka na. Baka magkasakit ka. Hindi ako nakakibo. Hinayaan ko lang siyang hawakan ng payong sa taas ko. Tahimik kaming naglakad. Hindi ko siya kilala, pero sa gabing yun, parang siya na lang ang nagparamdam ng kahit konting malasakit sa mundo ko. Anong pangalan mo? Tanong niya matapos ang ilang minutong katahimikan. Mabel.
Maikling sagot ko. Tumutulo na naman ang luha mo. Hindi pa ba sapat ang ulan? Napahagulgol ako sa tinig niyang yun. Para akong batang nawala ng laruan. Para akong inakbayan ng buong langit at saka binitawan. Tumigil ako sa paglalakad. Hawak ko pa rin ang basang teddy bear. May sakit ang anak ko. Kailangan niya ng operasyon. Kalahating milyon ang kailangan. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha. Wala na akong malapitan. Tinakwil ako ng sarili kong magulang. Pati biyanan ko. Wala silang pakialam kung mamatay ang anak ko. Hindi siya sumagot, pero nanatili siyang katabi ko. Tahimik na hawak ang payong sa ibabaw namin. Tila pinaparamdam na hindi ko kailangang ipilit ang lakas ko. Bakit ako? Bakit ako, kuya? Ang daming masasamang tao sa mundo. Pero parang ako ang pinaparusahan. Lahat naman ng ginawa ko para sa ikakabuti ng anak ko. At nang tumingin ako sa kanya, napansin kong nakatitig siya sa akin. Hindi mapanghusga, hindi mapang-api, kundi parang may awa sa mga mata niya. Baka kasi hindi ka pinaparusahan. Baka sinusubok lang kung hanggang saan ang kaya mong mahalin at gawin para sa anak mo. Hindi ko alam kung anong meron sa lalaking to, pero sa gabing yun, sa gitna ng ulan, sa gitna ng kawalan, tila may ilaw na biglang lumitaw. May paraan, pero kailangan mo munang sabihin sa akin ang lahat. Lahat-lahat, dahil baka ako na ang matagal mong hinihintay. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin na sumunod sa estrangherong yon. Pero siguro, kapag dumating ka sa punto ng buhay mo na wala ka nang makapitan, kahit anino ng pag-asa ay tatanggapin mo. Kahit hindi mo tiyak kung saan ka dadalhin. Tahimik kaming naglakad sa ilalim ng payong, papunta sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Sa gitna ng masukal na bahagi ng barangay, may lumitaw na isang bakod na yari sa itim na bakal. Mataas at matikas. Sa likod nito, bumungad sa akin ang isang bahay na parabang hinugot mula sa panaginip o sa isang daigdig na hindi ko alam kung totoo. Malawak ang lupa, puno ng halamang hindi ko kilala. At sa mismong gitna, naroon ang napakagandang mansyon. Moderno sa forma, pero may kakaibang aura ng lumang panahon. Sa loob, pagkapasok pa lang namin, napansin ko agad ang mga kristal na nakadisplay sa mga estante. Iba't iba ang mga hugis, kulay at liwanag. Parang may sariling buhay ang mga yon. Wow! Napakaganda naman dito. Bulong ko at hindi maitago ang pagkamangha. Mahilig ako sa mga bagay na nagpapalakas ng enerhiya. Heto muna ang tuwalya. Magpalit ka ng damit. May isusuot ka sa guest room. Nasa itaas, pangalawang pinto sa kanan. Wika niya habang inaalis ang coat niya at isinampay sa sabitan. Tahimik akong tumango. Basang-basa pa rin ako at giniginaw. Pumasok ako sa kwartong itinuro niya at natagpuan ko roon ang isang malinis na bathrobe na malambot at mabango. Pagkatapos kong mag-ayos, bumaba na ulit ako. Nasa may sala na siya. May dalang 2 tasa ng kape. Salamat. Mahinang sabi ko. Heto, magpainit ka muna. Gusto kong pakinggan kung ano ang tunay na dahilan ng luha mo. Doon nga, habang nakaupo kami sa harap ng bintanang binabasa pa rin ng ulan, sinabi ko sa kanya ang lahat. Lahat-lahat. Ang pagkalugi ko, ang pagkamatay ng asawa ko sa aksidente, ang unti-unting pagbagsak ng kabuhayan, at ang pangungutya ng pamilya, at higit sa lahat, ang karamdaman ng anak kong si Faith. Tahimik lang siyang nakikinig, nakatitig sa akin. Hindi ko mabasa ang itsura niya. Parang mahigpit, pero may lambing. Parang napakalayo, pero naroroon. Kung may iaalok ako sa'yo na tulong, anumang uri ng tulong, kapalit ay isang bagay na hindi madaling tanggapin. Tatanggapin mo ba? Seryosong sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Doon ko lang ulit napansin kung gaano siya kakaiba.
Makinis ang balat, matalim ang mga mata, parang naglalaman ng daigdig. Matangos ang ilong niya, mapula ang labi. Ang mga titig niya may lalim na parang sumasalok ng kaluluwa. Anong ibig mong sabihin? Nilapag niya ang tasa ng kape. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa akin. Tumigil siya sa harapan ko. Hindi siya nagsalita agad, pero tinitigan niya ako ng matagal. Parang binabasa niya ang buong katauhan ko. Hindi kita pipilitin, Mabel. Pero kung papayag ka, tutulungan kita. Buong halaga ng kailangan mo. At higit pa. Pero may kapalit. Nanginginig ang kamay kong hawak ang tasa. Parang hindi ko na marinig ang ulan sa labas. Parang siya na lang ang naroroon. Anong kapalit? Maging akin ka. Gabi-gabi. Sa piling ko, lalong-lalo sa kama ko. Bigla akong natigilan. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ramdam kong nanginginig ang tuhod ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o sa pagkalito. Pero hindi ko kilala ang totoo mong pagkatao. Ako na lang ang magpapaalala sa'yo gabi-gabi kung sino ako at kung gaano kita kayang alagaan. Hindi ko alam kung dahil sa desperasyon o dahil sa init ng titig niya, pero hindi ako agad nakasagot. Hindi niya ako nilapitan ng marahas, pero unti-unti siyang yumuko sa harapan ko. Itinaas niya ang kamay niya at dahan-dahang idinapo sa pisngi ko. Mabel, kung gusto mong mabuhay ang anak mo, ako lang ang may kakayahan. Sa unang pagkakataon, may mainit na luha ang pumatak sa pisngi ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagtanggap. Pumapayag ako. Gagawin ko ang gusto mo. Basta't matulungan mo lang ako sa problema ko. Pikit matang sabi ko. Pagmulat ko, nakita kong umiti siya. Hindi mapang-abuso, hindi mapanghamak, kundi isang ngiting may kapangyarihan. Hinawakan niya ang kamay ko. Tumayo ako. Hindi na ako tumutol nang akayin niya ako paakyat sa isang silid na napapalibutan ng mga salamin. May pabangong hindi ko maipaliwanag ang halimuyak. Mabangong may halong misteryo. Hinubad niya ang suot niyang polo at saka dahan-dahang lumapit sa akin. Walang salita, walang pilitan. Wala ring pagmamadali. Sa bawat dampi ng kanyang palad sa balat ko, parang may kuryenteng dumadaloy. Sa bawat titig niya, para akong nalulusaw. Ilang sandali pa, tuluyan na kaming nagsanib sa ilalim ng mga kumot at liwanag ng kristal sa kisame. Ang katawan ko ay sumunod sa kung anong init ang matagal nang natutulog sa loob ko. Mainit, mabigat, malalim. Hindi niya ako pinilit. Pero hinayaan ko ang sarili kong malunod sa sensasyon. Sa gitna ng bawat galaw niya, pakiramdam ko'y may humihigop ng lahat ng pagod, lahat ng takot, lahat ng sakit na dala ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong may humahawak sa akin, hindi lang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa ko. Hindi ko maipaliwanag ang nangyari sa mga sandaling yon. Sa bawat halik niya sa leeg ko, pababa sa balikat, sa dibdib. Para akong nalulusaw. Ang init ng kanyang labi ay parang apoy na hindi nasusunog, kundi yumayakap sa lamig na matagal nang namugad sa puso at kaluluwa ko. Parang lahat ng bahagi ng katawan ko na dati ay manhid na sa sakit, biglang nabuhay. Parang ngayon pa lang ako minahal ng buong buo. Ang ganda mo, Mabel. Bulong niya. Habang hinahalikan ng pisngi ko, pababa sa aking leeg, paikot sa balikat at sa ilalim ng taenga. Napapikit ako, napakapit ako sa mga braso niyang matitigas habang ang buo kong pagkatao ay unti-unting humihina sa ilalim ng kanyang katawan. Sa tanang buhay ko, ngayon ko lang nalasahan ng ganitong sarap, hindi lang sa katawan, kundi sa mismong kaluluwa ko. At sa bawat pagdikit ng balat niya sa akin, parang may ilaw na pumapasok sa madilim kong kalooban. Ang init ng kanyang katawan ay parang sinag ng araw matapos ang napakahabang ulan. Hanggang sa makarating kami sa rurok, sabay, malalim, mabigat, para akong nalaglag sa ulap at kasabay niyang lumipad. Sa sandaling yon,
Nakalimutan ko kung gaano kasakit ang buhay. Ang tanging mahalaga lang, narito ako, humihinga, at may yumayakap sa akin na parang ako lang ang babae sa buong mundo. Pagkatapos nga, niyakap niya ako, mahigpit, walang salita. Hawak niya ang buhok ko habang hinahaplos ang likod ko na para bang ayaw niya akong pakawalan. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, nakaramdam ako ng katahimikan. Kinabukasan, ginising ako ng liwanag ng araw na tumatago sa kurtina ng silid. Nakapatong pa rin sa dibdib ko ang malamig niyang kumot at ang hangin sa loob ng silid ay tila amoy pa rin ng lalaking minsan kong sinambit sa dilim ng kagabi. Wala na ang lalaking nakatali ko. Sa bilis nga ng mga pangyayari, ni hindi ko man lang naitanong kung ano ang pangalan niya. Ilang minuto na akong gising at nakahiga pa rin sa kama, pero wala nang tunog ng hakbang, walang mga yabag sa hagdan. Tahimik ang buong bahay, para akong naiwan sa gitna ng isang panaginip. Maya-maya pa, dumako ang tingin ko sa gilid ng kama. Doon ay nakita ko ang isang sobre, kulay ginto, parang mamahalin, at sa ibabaw ay nakasulat ang pangalan ko. Sa tabi ng sobre, nakita ko ang napakakapal na pera na nakatali sa kulay itim. Sa tansya ko, higit pa ito sa 100,000. Napakapit ako sa dibdib ko habang binubuksan ng sobre. Mabel, magpakabuti ka sa mga anak mo. Bumalik ka rito mamayang gabi. Sa baba ng mensahe, nakasulat ang pangalang Castel. Iyon siguro ang pangalan niya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Sa sandaling yun, ang una kong naisip ay ang anak kong si Faith. Agad akong bumangon, nagsuot ng damit at lumabas ng bahay ni Castel. Lumingon pa ako sa paligid. Baka naroon siya, nag-aabang o nanunood mula sa di kalayuan. Pero wala. Tila hindi ko na mahanap ang pintuang pinaglabasan ko. Kahit patanaw ko ang landas pa uwi, ang mismong bahay na tinuluyan ko ay parang bigla na lang naglaho. Pero dala ko ang pera. Totoo ito. At pag uwi ko, agad akong nagtungo sa ospital kung nasaan ang anak ko. Hindi ko na iisa-isay ng mga proseso. Ang mahalaga, naggamot si Faith. Naligtas ang anak ko. At dahil sa kagustuhan kong masuklian ang kabutihang yun, bumalik ako kinagabihan. Sa parehong oras at landas, natagpuan ko ulit ang bahay. Mula sa labas, nakabukas na ang ilaw sa sala. Pagkapasok ko, naroon na si Castel. Nakangiti, nakahubad ang pang-itaas. Tahimik niyang inabot ang kamay ko. Walang tanong, walang salita, at sa gabing yun, muling nasabayan ng pag-indayog ng katawan ko ang tibok ng puso ko na matagal nang natutulog. Gabi-gabi, yun ang naging paulit-ulit na ritual namin. Pagkatapos ng pagtatalik, babalikan niya ako ng mahigpit na yakap. Ngunit sa pagsikat ng araw, wala na siya. Laging ganun, laging tila panaginip lang ang mga gabi naming magkasama. Sa unay hindi ko naisip na may kakaiba. Natuwa pa nga ako. Akala ko, baka ayaw lang niyang masanay ako sa presensya niya. Baka sadyang mahiwaga lang siya. Pero totoo, kasi buhay ang anak ko at gabi-gabi, napupunan ang puwang sa puso ko. Ngunit matapos ang 1 linggo, unti-unti akong nakakaramdam ng lungkot. Hindi ko na siya makausap ng mahaba. Hindi ko na siya mahawakan kapag umaga. Hindi ko na siya maramdaman kahit sa paligid ng bahay niya. At sa bawat umagang umaalis ako, tila unti-unting nabubura ang bakas niya sa mundo. Sa barangay namin, nagsimula na ding kumalat ang mga usap-usapan. Si Mabel, may kinikitang lalaki. Gabi-gabi umaalis. Madaling araw na umuuwi. Baka may matandang kinakasama para lang sa pera. May anak na? Kumakati pa. Abay gusto yatang dagdagan ng anak ng walang ama. Minsang usapan ng mga kapitbahay kong tsismosa nang madaanan ko sila. Pero hindi ako sumagot. Hindi ko na kailangang magpaliwanag. Wala naman silang alam sa mga pinagdadaanan ko. Ang mahalaga, buhay ang anak kong si Faith. May pagkain kami araw-araw. May pambayad ako sa upa. Pero sabi nga nila, ang katahimikan ay hindi panghabang buhay.
Isang gabi, may mahalagang bagay akong kinailangang ayusin. Si Elijah, nilagnat at kinailangan kong bantayan. Hindi ako nakapunta sa bahay ni Castel. Nasa loob lang ako ng kwarto. Yakap si Elijah habang pinupunasan ko ng bimpo ang noo niya. Tahimik ang gabi, hanggang sa narinig ko ang katok sa bintana. Isang mahina pero paulit-ulit na katok. Paglingon ko, wala akong nakita. Siguro hangin lang. Siguro malakas lang ang ulan, kaya't hindi ko na pinansin. Pero kinabukasan, kinaumagahan, habang naglalakad ako sa labas ng bahay, nilapitan ako ng isa kong kapitbahay. Mabel, may kasama ka ba kagabi? Ho, wala naman. Bakit? Kasi, may nakita kami. Lalaki, nakasilip sa bintana mo. Ang itim, parang hindi tao. Napatingin ako sa bintana ng kwarto. Ano pong itsura? Malaki. Pero sirang-sira ang muka. Mapuputlang-putla ang mata. Parang bangkay. Akala nga namin magnanakaw. Pero biglang naglaho. Hindi ako nakasagot at doon nagsimula ang hindi ko maipaliwanag na pangamba tungkol sa lalaking kinikita ko palagi. Bakit gabi-gabi ko lang nakikita si Castiel? Bakit parang hindi siya nakikita ng iba? Bakit sa bawat araw na lumilipas, parang mas bumibigat ang paligid ng bahay ko? Simula noong gabing hindi ako nakapunta sa bahay ni Castiel, sunod-sunod na ang mga hindi maipaliwanag na bagay. Sa una, akala ko pagod lang ako. Madaling araw na kasi ako nakakatulog. Stress sa mga bayarin, sa pagpapalaki ng 2 bata. Idagdag pang may mga usap-usapan sa paligid. Pero ilang araw lang ang lumipas, napansin kong may mga sugat na maliliit sa braso ko. Parang mga gasgas. Hindi naman masakit, pero hindi ko alam kung saan yun galing. Paggising ko minsan, may 3 mahabang guhit sa likod ko. Parang kalmot. Nagtakip ako ng damit buong araw. Baka kasi makita ng mga bata. Inakala ko pang baka nadaganan ko lang ang sarili ko habang natutulog. Pero kinabukasan, may bago na namang sugat at kasabay ng mga sugat na yon, may mga panaginip akong hindi ko maintindihan. Lagi akong nasa isang lugar na para bang hindi mundo. Madilim, mababato ang lupa, may mga puno pero baluktot ang anyo. Sa gitna ng lugar, may isang malaking kristal na pulang-pula, umiilaw at tumitibok. At sa tabi nun, naroroon si Castiel, nakahubad, nakangiti. Inaabot niya ang kamay ko. Mabel, bumalik ka. Paggising ko, basang-basa ang buong katawan ko sa pawis, pero malamig ang paligid. Gabi-gabi, ganun ang paulit-ulit. At sa bawat panaginip ko, mas umiinit ang katawan ko. Parang gusto kong bumalik sa piling niya, kahit ayaw ng isipan ko. Hanggang isang araw, habang naliligo ako, may narinig akong tinig na mahina sa tapat ng salamin. Mabel. Napatigil ako, lumingon. Pero wala akong nakita. Wala naman akong kasama. Pero pagharap ko ulit sa salamin, may bakas ng kamay sa gitna ng salamin. Kahit hindi naman ako humawak doon. Basang-basa, parang may tumapik mula sa loob. Napatili ako sa gulat. Nagmamadali akong nagbihis saka lumabas ng banyo. Kinalong ko si Faith, tinawag si Elijah, at sabay kaming 3 lumabas ng bahay. Sa plaza na nga muna kami nagpalipas ng oras. Pero pagbalik namin kinagabihan, sinalubong ako ng isa naming kapitbahay. Mabel, may dumungaw sa bintana niyo ulit kanina. Sigurado akong hindi tao yun. Mapuputi ang mata. Napakalaking lalaki. Hindi ako nakasagot sa sinabi ng kapitbahay ko. Kinagabihan din ng araw na yon, hindi ako makatulog. Sinubukan kong wag talagang matulog. Nakaupo lang ako sa sofa, yakap-yakap ang kumot. Hawak ko ang isang lumang rosaryo. Kahit matagal na akong hindi nagsisimba, taimtim akong nagdasal ng gabing yun. Humingi ako ng gabay at kapatawaran kung ano man ang nagawa kong hindi maganda na salungat sa plano niya. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, may narinig akong mahihinang yabag mula sa kusina. Parang may paang basang-basa.
Dahan-dahang lumalapit, kinabahan na ako. Ramdam ko ang panginginig ng buong kalamnan ko. Mabel, Pabulong na tinig mula sa madilim na pasilyo. Pamilyar ang boses na yon. Tumayo ako, hawak pa rin ang rosaryo. Dahan-dahan akong lumapit. Nakita ko ang pinto ng kwarto ko. Nakabukas. Sa loob, tanong ko ang silweta ng isang matangkad na lalaki. Castiel, ikaw ba yan? Kabadong tanong ko. Lumapit siya mula sa dilim, pero hindi na siya yung Castiel na kilala ko. Ang balat niya'y kulay abo. Ang mga mata, mapuputi at walang balintataw. At sa ilalim ng kanyang palad, hawak niya ang isang peraso ng buhok ko. bakit hindi ka na dumadating? May kasunduan tayo. Tanong niya. Mababa ang boses pero malinaw. Natatakot na ako, Castiel. Ano ka ba talaga? Nanginginig ang boses kong sagot. Lumapit pa siya. Dumampi ang malamig niyang daliri sa pisngi ko. Hindi ko na magawang umiwas. Ako ang tumulong sa'yo. Ako ang nagligtas sa anak mo. Ako ang bumuhay ng katawan mo at damdamin. Pero ano ang kapalit nun? Ikaw, Napapikit ako. Napaluha. Parang may malamig na hangin na dumaan sa buo kong katawan. Nang dumilat ako, wala na siya. Pero mula sa kisame ng kwarto ko, bumagsak ang isang maliit na kristal na kulay pula, katulad ng nasa panaginip ko. At sa mismong sandaling yun, naramdaman ko ang biglang paghigpit ng dibdib ko. Humahabol ako ng hininga at sa salamin sa tapat ng kama ko, nakita ko ang isang refleksyon. Pero hindi ako ang naroroon. Isang anyong babae na may mapupulang mga mata. Lumuluha ito ng dugo. Nang makita ko nga ang refleksyon na yon, halos walang mapagsidlan ng takot at kaba ko. Napaatras ako't napasigaw. Mabilis akong tumakbo patungo sa silid ng mga anak ko. Bit-bit ko pa rin ang rosaryo. Niyakap ko si Elijah at Faith, saka dinala ko silang dalawa sa sala. Hindi ko na alam kung ano ang tama, kung ano ang totoo. Basta ang alam ko, may mali. May mali talaga sa lahat. Kinabukasan din, dinala ko ang mga anak ko sa bahay ng dati kong kaibigan na nakatira lang sa kabilang baryo. Walang tanong, inalagaan niya sila. Sinabi ko na lang na kailangan kong ayusin ang ilang bagay sa bahay namin. Hindi ko sila pwedeng isama sa gulong to. Mag-isa akong bumalik sa bahay. At doon, muli kong hinarap ang lugar na unti-unti na palang sinasalakay ng kadiliman. Sa loob ng silid, pinulot ko ang pulang kristal. Nang mahawakan ko ito, bigla kong narinig ang tinig ni Castiel, pero nasa loob lang ng utak ko. tinanggap mo ang biyaya ko. Tanggapin mo rin ang kabayaran. Umaalingaw-ngaw ang tinig niya. Napaupo ako sa gilid ng kama. Nasapo ko na lang ang ulo ko sa sobrang sakit nito. Castiel, ano ka ba talaga? Tanong ko, kahit alam kong wala siya roon. Maya-maya pa, biglang bumukas ang bintana, pumasok ang malamig na hangin. At sa kisame ng silid, dahan-dahang lumitaw ang hugis ng isang bilog, parang portal. At unti-unting bumaba si Castiel. Pero hindi na siya ang lalaking nakilala ko. Ang muka at balat niya ay pilit na ginagaya ang tao, pero nagbibitak-bitak na. Mula sa likod niya, may manipis na pakpak na parang paniki. Kumikislap yun sa tuwing tinatamaan ng liwanag ng buwan. Mabel, dumating na ang panahon. Anong ibig mong sabihin? Huwag kang magpakabanal. Alam mo kung ano ang kapalit ng buhay na tinanggap mo. Binigyan kita ng yaman, ng kaligayahan sa gabi, ng panandali ang kapayapaan, kapalit ng kaluluwa mo. Sabi niya habang marahang lumalapit. Napaatras ako. Nanginginig na ang buong katawan ko. Hindi ko alam na ganito. Alam mo, Mabel, pero pinili mong magbulag-bulagan. Ilang gabi kang pumikit habang binubuksan ko ang katawan mo. Ilang beses kang nasarapan. Habang unti-unti kong kinukuha ang lakas mo. Ginawa ko lang to para mabuhay ang anak ko. Buhay nga sila. Pero habang lumalalim ang gabi, ikaw naman ang unti-unting naglalaho. Tignan mo ang katawan mo. Tiningnan ko ang braso ko. Naninilaw na ang balat ko.
May mga ugat na kulay abo. Nangingitim ang gilid ng mga mata ko sa salamin. Parang hindi na ako tao. Mabel, ikaw na ang susunod na tagapangalaga ng kristal. Sa bawat gabing hindi ka dumadating, unti-unti kang naaagnas. At kung tuluyan kang aayaw, ang mga anak mo na iniligtas ko, sila ang magiging kapalit. Dagdag niya pa. Napasigaw na ako sa galit. Hindi! Hindi sila! Kunin mo na lang ako. Huwag mo silang idamay. Ako lang. Gumuhit ang malapad na ngiti sa labi niya. Mapanuya ang mga ngiting yun na para bang alam niyang nagwagi na siya. Yan ang gusto kong marinig. Inilapit niya ang mukha niya sa akin. Inilapat ang noo niya sa noo ko. Sa sandaling yun, naramdaman kong parang may humihigop ng enerhiya mula sa dibdib ko. Napapikit ako. Nanginginig na ang buong kalamnan ko. Sobrang lamig at bigat sa pakiramdam. At sa pinakailaliman ng kamalayan ko, nakita ko ang sarili ko. Nakahiga sa altar, pinaliligiran ng mga kristal. Sa gitna ng dibdib ko, tumitibok ang pulang liwanag. Sa paningin ko, isa akong alay. Isa sa mga babaeng ginamit ng engkantong si Castiel para manatili sa mundo ng mga tao. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakalugmok sa sahig ng silid. Hawak ang pulang kristal habang nanginginig at hindi makakilos. Mabigat ang katawan ko. Mabigat ang puso ko. Pakiramdam ko, unti-unti nang nauupos ang apoy sa loob ko. Parang wala na akong lakas para lumaban. Pero sa labas ng bahay ko, may isang kapitbahay na hindi ako iniwan. Si Aling Nida. Matandang babae, tahimik pero tuwing dumadaan ako, nakatingin siya sa akin. Hindi mapanghusga, kundi parang laging may pag-aalala. May isang araw nga nun, habang naglalakad siya pauwi mula sa palengke, nakita niya akong nakatayo sa bintana. Pero hindi na ako ang anyo ko. Sa paningin niya, maputla na ako. Tulala at may anino raw sa likod ko. Isang matangkad at malaking lalaking walang muka. Matapos nga ang tagpo naming yun, hindi na siya nagdalawang isip. Naglakad siya ng ilang kilometro papunta sa kabilang bayan. At doon, sa isang liblib na lugar, hinanap niya si Ka Ilyas. Isang matandang albularyo na kilala sa kanilang lugar dahil sa pagiging batikan nito pagdating sa mga kaso ng engkanto. Ayon kay Aling Nida, pagkakita pa lang sa larawan ko, tumitig si Ka Ilyas. Engkanto ang nakakuha sa kanya at matagal na siyang nababakuran. Kung hindi natin aagapan, hindi na siya babalik sa mundo ng tao. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Kinagabihan din ng araw na yun. Dumating sila sa bahay ko. Nakaupo ako sa sahig. Yakap-yakap ang tuhod ko. Pawisan at nanginginig. Walang ilaw. Walang tunog. Ang mga bintana ay kusa ng bumubukas. At sa kisame, umiikot na ang pulang liwanag ng kristal. Castiel. Mahina kong bulong. Narinig ko ang tunog ng kalansing ng kampana mula sa labas. Pagkabukas ng pinto, pumasok si Ka Ilyas. Suot ang puting barong, may dalang itim na bote, abuhing asin at berdeng dahon ng kakwate. Anak, kaya pa kitang hilain pabalik, pero kailangan mong lumaban. Agarang sabi niya sa akin. Tumingin ako sa kanya ng may luha sa mga mata. Ang mga anak ko, sila lang ang dahilan ko. Kung hindi ka lalaban ngayon, pati sila, baka kunin niya. Sinimula ni Ka Ilyas ang ritual. Inihip niya ang dahon ng kakwati sa apoy ng kandila. Sabay buhos ng asin sa paligid ng bahay. Inilagay niya ang itim na bote sa gitna ng sala. Sabay pinatalikod ako. Magdasal ka sa sarili mong paraan. Sabi niya, ilang sandali pa, biglang nagdilim ang lahat. Umihip ang napakalakas na hangin mula sa loob mismo ng bahay. Umiikot ang mga kurtina. Umuga ang kisame. At mula sa gitna ng sahig, lumitaw si Castiel. Hindi na tao, kundi engkantong buo na ang anyo niya. Ang mga mata niya, naninilaw na para bang nag-aapoy. Ang buhok niya ay usok. Ang balat niya ay kulay asul. Ibalik mo siya sa akin. Sa akin siya. Galit na sigaw niya. Pero hindi natinag si Ka Ilyas. Itinaas niya ang bote sabay sigaw. Sa ngalan ng liwanag,
Sa ngalan ng lupa, ibinabalik kita sa daigdig ng pinagmulan mo. Sumigaw si Castiel, isang napakalakas na tinig, parang tunog ng maraming nilalang sa iisang katawan. Bumigat ang paligid, napahandusay ako, pero mula sa bote, may usok na lumabas at bumalot kay Castiel. Napaatras siya, naglalaway, nagngangalit. Maaari kong ibigay sa kanya ang lahat. Lahat-lahat! Hindi! Ang hindi galing sa Diyos, hindi kailanman magiging tunay na pag-aari ng tao. Dahan-dahang nilamon ng usok si Castiel. Unti-unti siyang nahila pabalik sa sahig. Sa mismong lugar kung saan siya sumibol. Isang malakas na sigaw, sabay isang bugso ng hangin. At tuluyan na siyang nawala. Tumigil ang ulan sa labas. Tumigil ang hangin. Tumigil din ang liwanag sa kristal. Humihingal ako sa sahig. Umiiyak at puno pa rin ng takot. Dahan-dahang lumapit si Kaelia sa akin at inilagay sa leeg ko ang kwintas na may itim na bato. Isuot mo ito habang buhay ka. Huwag mong ibababa at huwag ka na muling magpapadala sa mga alok na hindi mo ganap na nauunawaan. Sabi ng albularyo, bago ako nito tuluyang iniwan mag-isa sa bahay. Si Aling Nida naman, hindi ako iniwan. Siya ang umalalay sa akin, maging sa mga anak ko, noong bumalik na sila sa bahay. Pagkalipas ng 2 buwan, tahimik na ang buhay namin. Hindi na ako ginagabi sa daan, hindi na din ako pinagtitinginan sa baryo. At higit sa lahat, mas mahigpit ko nang niyayakap ang mga anak ko tuwing gabi. Hindi ko alam kung darating ulit si Castiel, pero kung sakali mang bumalik siya, alam ko na ang sagot. Hindi lahat ng masarap, totoo. At hindi lahat ng kaginhawaan dapat pagbayaran ng kaluluwa. Hanggang dito na lang, Miss Aya. Maraming salamat.